Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, maraming nagpasa sa akin ito kahapon. Nagva-viral ito kahapon eh. Kaya lang hindi ko na nagawa dahil busy na ako kahapon. So, ngayon, i-content ko na, tinitingnan ko lahat ng trail, pinagbubura na. Sana ba yan? Wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Kasi ang source ko the publisher eh. So ito yung issue. Ano ba yan? Pinagti-take down ni ang involved dito si Jawo Motovlog, no? Ayan, no? Pinagti-take down niya lahat ng shinare ni the publisher. Ayan, no? Jawo. Content not available. Pero ito mga screenshot, buhay pa yung photo. Pero ito, yan o, kasi tinitake down ni Jawo Motovlog. Binablock yung video kasi kinaka-copyright niya. Kasi nagva-viral na kasi na yung ginawa niya na nag-video siya. Jawo Motovlog mo ng katangahan. Ano ba yung video na binlock niya? Yun kasi yung pagpunta niya sa loob pagpunta niya sa loob ng precinct yung sa botohan, yung sa precinct, di ba? Pumunta siya doon, nagvi-video siya doon, bawal 'yun. Bawal 'yun. May batas tungkol doon. Ito yung batas tungkol doon, no. Sana ba 'yun? Wait lang ha. Saan ko ba nakita? Ito. Sabi sa One TV Philippines, as per COMELEC Resolution number 11076, ang Batas Pambansa 881, taking pictures or recording videos inside the voting precinct is strictly prohibited during election day. This includes taking photos of your ballot or filming while inside the polling area, even if it's just for social media. Again, no picture taking or video recording inside the voting precinct during election day. Penalties daw noon, penalties for violations, imprisonment ranging from 1 to 6 years. Pagkapriso gikan sa usa hangton 6 ka tuig. Perpetual disqualification from holding public office. Loss of right to vote. Pwede kang mawala ng karapatang bumoto. Pero ang pinakamatindi dito, yung imprisonment ranging from 1 to 6 years. Ito si Jawo Motovlog. Vinlog niya. Now, naghahanap ako ng video, wala na ako makitang video. Di ba? Ito yung mga screenshot nung ginawa niya. Bawal na bawal to. Sa pagkakaalam ko, kaya ginawa yung batas na yan, mga kababayan ko, para maiwasan yung vote buying. Kasi di ba kadalasan pipicturan yung balota. Proof yun na binoto mo talaga siya. Pwede kasing maging vote buying yan eh. Kaya lang, para talagang ligtas at wala ng kahit anong palusot. Ligtas at wala ng kahit anong palusot. Huwag na mag-video sa loob ng voting precinct. 'Di ba? Bawal na, bawal. Para talagang pero kahapon gumamit ako ng kodigo sa cellphone. Nilapitan ako nung poll watcher. Akala niya siguro binivideohan ko. So, 'yun ang nangyari dito, dinilit niya na yung video niya. So, lahat na nag-share ng video niya ay pinagka-copyright niya lahat. Pero wala na eh. Siguro may nag-submit na yan sa COMELEC. Yari ka dito, men. Talaga yung buong proseso, mo eh. Merong mga nagvi-video from labas. Yung mga media, di ba? From labas, nagvi-video sila.
Or kung sa loob man sila mag-video, may permiso naman siguro sa Comelec yun. At mamimake sure mo na hindi pang vote buying yung data nila, na ikaw ba mamimake sure mo, malay mo may footage ka habang nag-shade ka ng binoboto mo. 'Di ba? Yun ang bawal na bawal. Now, sa kakahanap ko ng footage, kasi wala na talaga makita lahat ng mga pinasa sa aking footage nung yung kay Jawo Motovlog, broken na yung link 'di ba? Hindi na makita. At least si Makagago nagkaroon ng kopya. Tingnan natin visit niyo yung tong channel ni Makagago. Merong footage doon pero dito yung yung footage lang papanoorin natin. Yung reaction video ni Makagago, panoorin niyo doon sa kanya ha. Naka-hombre ko. Totoo naman yun. Ano ba ang issue ni Jawo? Nag-upload ng isang video si Jawo kung saan ginawa niya ng content ang pagpunta sa isang eskwelahan upang bumoto. Nagawa ni Jawo 9.2 million pala yung followers mo, men, oh. 'Di ba? 9.2 million yung yung followers. na i-vlog ang buong pangyayari ng botohan sa loob ng presinto. As of now, nagawang mabash si Jawo dito at dinilit niya ang nasabing video. Mga kahombre ko, Grabe, no, pati pala yung pagkuha ng yung pag-thumbprint dun sa yung may pipirmahan ka dun, 'di ba? Pagboboto ka. Now, ang tanong, ito yung matinding tanong, bakit yung mga taga-Comelec hindi siya binawalan? 'Di ba? Ano yung sagot nyo? Ako may theory ako Bakit hindi nga naman siya binawalan ng mga taga-Comelec at wala bang poll watcher dun sa precinct niya? Ang theory ko ito, alam niyo yung camera na na Insta3, ano ba yun? Go 3S. Yung maliit lang na camera yan Paano ba Insta? Yan to. Feeling ko ito yan Hindi napansin ng mga taga precinct. Tamo. This little guy may only be 2 inches, but it's one of my favorite baka cameras. ganyan yan, yung camera This, na of course, is ginamit the niya. Insta360 Go 3S, an all-in-one super versatile camera. I can connect it to a magnetic necklace. Diba? Now I'm showing you a day in my life on the Insta360 Lalo na pag naka-blue ka, hindi mo malalaman na may dala-dala kang Go camera. 3S. The 4K quality on this 2-inch camera is absolutely stunning. Not only is it practically invisible, it is so lightweight that you don't even notice you're wearing it. You not only can use it as a typical camera with the action mount, since it's so small, you can do so many things with it that you've never thought of before. It's just like a little Tic Tac that records videos. By using my affiliate link, you get the biggest discount in. Feeling ko yan yung ginamit niya Insta360. Kasi may magre-raise ng argument niyan Bakit yung yung mga taga Comelec yung mga teacher hindi napansin or mga poll watcher? Feeling ko yan yun. At hindi naman lahat may knowledge tungkol sa ganitong technology 'Di ba? Kung ako papasok diyan, gagamitin ko yung ito. Ito yung ginamit ko doon sa Ozone Disco. Di ba may content ako sa Ozone Disco? Ito kasi yung ginamit ko noon. Ako, nahalata ako ng guard nung una. Pero nung sinabihan ako ng guard, okay lang naman daw. Wala naman daw problem. Basta bigyan lang daw sila ng panig na mag-explain. Binigyan ko naman sila ng pagkakataon mag-explain. Ganito, nung pumasok kasi ako, halata Di ba? Malaki ito Iano ko ha. Kasi may mga vlogger daw na pumupunta doon na ginagawa ng kwento na hindi sila nakakapag-explain. Di ba? So, pagpunta ko doon, camera yan, sir. Sabi ko, bawal po ba?
Okay lang naman. Actually, hindi nila napansin nung unang pagpasok ko. Napansin na lang nila nung nakaupo na ako dun sa parang, bawal ba ako? Hindi, okay lang naman po. May mga food vlogger din daw doon, hindi naman yung tungkol sa nakakatakot. So, pinagbigyan ko din naman sila na magpaliwanag dun sa nangyayari doon sa loob. Anyway, pag ganito kasi mapapansin mo to lalo na yung paano kung ganito kaliit, 'di ba? Feeling ko ito yung ginamit niya Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag kinabit mo na yan sa damit mo. Dahil lang nga pag kinonect mo ng ganyan, maliit na yan, men. Makaka-capture na yan ng mga bagay na hindi na mapapansin. Dahil yung mga teacher doon, busy yun sa pag-asikaso sa mga botante. Yung mga poll watcher naman, ang tinitingnan lang nila irregularities. Hindi naman nila nakikita na may daladalang camera May daladalang cellphone, tinitingnan nila, pero tinitingnan kung kodigo yung tinitingnan. Ito, malinaw na paglabag to, men. Ayan, Yari tayo dyan. Ngayon, ang tanong, masasalba kaya siya ng pagka-delete ng video niya? Pero hindi, ginawa niya na, di ba? Matibay na ebidensya na yun Ngayon, kanda delete siya Ito yung sinasabi ko, pagka ikaw ay content creator, syempre, sa kagustuhan mong maging angat sa iba, sa kagustuhan mong gumawa ng bagay na feeling mo hindi pa nagagawa ng iba, nakakalimutan mo ng magsuri. 'Di ba? Kung bawal ba yung gagawin. Sometimes kahit ako din, kahit din sa pagda-drive ganyan, sa kagustuhan mong mauna, nakakagawa ka ng hindi ng labag sa traffic ko. Let's say halimbawa, dahil nagmamadali ka, gusto mong mauna dun sa pupuntahan, magbibiting the red light ka na. May mga nagagawa tayong pero hindi naman hindi naman sa akin hindi naman pagiging masama yun pag nakagawa ka ng pagkakamali. Ang problem nga nun, kailangan mo lang talagang pagbayaran yun. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo hindi mo alam na bawal yun, 'di ba sinasabi ignorance of the law excuses no one? Hindi pwede mong idahilan na hindi mo alam. Responsibility natin na magsuri muna kasi bago gawin ng isang bagay. Bawal ba to? 'Di ba? Or labag ba? Wala tayong magagawa pag ganyan. Pero may mga risk taker kasi na may risk taker kasi na gumagawa ng mga ganyan na bagay. Pag nakalusot, okay. Pag hindi, yari ka. 'Di ba? Feeling ko hindi lang naman siya ang gumawa niyan May iba, kaya lang hindi lang napapansin kasi hindi wide ang reach. Search nga tayo. Sabing ganun dito, video sa loob. Wala, puro siya yung lumalabas Pero alam ko meron mga nagvi-video sa loob, 'di ba? Kaya lang yung pag-video nila as evidence doon sa katiwalian na nangyayari. 'Di ba? Yung katulad nung ibang resibo yung niluluwa doon sa boto, hindi ganito. Anyway, pag nagse-search ako, puro si Jawo Motovlog yung lumalabas Well, Sir Jawo, 'di ba? Hintayin mo na lang na patawagin ka. Ngayon, kung makalimutan ng Comelec yung ginawa mo, swerte mo. Huwag na lang ulitin sa susunod. So, yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.